Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, puno ng mga karanasan na hindi natin maaakalang ating pagdadaanan. Pero ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi naman sa kung gaano ka komportable ang mga pinagdaanan mo, kundi kung paano ka bumangon, kung paano ka lumaban, at kung paano mo pinaglaban ang iyong katotohanan. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. At panibagong kwento ang haharapin at pag-uusapan natin for today's video. At syempre, nako, brace yourselves dahil maganda po ang kwento natin for today. Pero bago yan, ang maganda po ay bisitahin nyo muna ang Blue app ng Shop in Style. Ayan, pa-subscribe po or pa-follow po kung hindi pa po kayo follower. And syempre, check out na rin or tignan nyo na rin kung anong magustuhan nyo dyan. Go, go, go na. Hi ulit kay Ma'am Rose Puno Perez, ang ating butihing kaibigan. Maraming salamat din sa iyong suporta. Eto na, huwag na nating patagalin pa ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na akala mo, alam mo na ang katotohanan tungkol dito. May mga bagay na akala mo, hawak-hawak mo na kung ano yung totoo. Hanggang sa bigla na lang isasampal sa'yo na mali pala lahat ng akala mo. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung paano magsisimula ang kwento ko nang hindi sumasakit ang dibdib ko. Siguro dahil kahit ilang taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa akin ang bawat alaala, ang bawat halakhak, bawat yakap, bawat I love you, na akala ko habang buhay kong maririnig mula sa kanya. Si Ray ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. Hindi yung simpleng crush lang o kilig na madaling mawala. Hindi ganon. Siya yung tipo ng pagmamahal na kahit anong mangyari, pipiliin at pipiliin mo pa rin. Yung tipong kahit alam mong masasaktan ka, handa ka pa ring sumugal talaga. At dun ako nagkamali. 18 years old pa lang ako noon. Simple lang ang buhay namin. Lumaki akong sanay sa hirap. Yung tipong normal na araw lang ang birthday. Walang handaan, walang cake, walang sorpresa. Ang importante lang sa pamilya namin noon ay may makain kami araw-araw at ligtas kaming lahat. Kaya siguro nung dumating si Ray sa buhay ko, para po akong isang bata na unang beses nakakita ng fireworks. Pinaramdam niya sa akin lahat ng bagay na akala ko hanggang pangarap ko lang noon. Yung pagiging special, mahalaga, at minamahal. At dun nagsimulang umikot ang mundo ko sa kanya, Mama Mia. 18 kaarawan ko noon. Gabi pa lang, nag-message na agad si Ray sa akin. Langga, happy 18th birthday. Thank you kasi pinapasok mo ako sa buhay mo. Sobrang thankful ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng masipag, maalaga, mataray pero mabait na girlfriend. Sorry kung minsan para akong bata ha. Baby mo naman kasi ako, 'di ba? I love you so much. Napangiti ako habang nakahiga sa manipis naming foam noon. Typical Ray. Mahilig siya sa mahahabang sweet messages kahit minsan ay corny siya. Pero aminado ako na gustong-gusto ko yun. Advance mo naman bumati, natatawa kong reply.
May pupuntahan ka ba bukas? Yes, langga. Baka gabi na akong makauwi. Ah, ganon? Sige. I love you. Anong meron? At extra sweet ka ngayon? Tanong ko. Miss na kasi kita eh. Halos 1 linggo na rin kasi kaming hindi nagkita dahil busy ako sa bahay at siya naman ay busy sa kanyang trabaho. Hindi ko alam noon na yun palang 18th birthday ko ay simula ng gabing babago sa buhay ko. Friday noon, Mama Mia. Nasa bahay lang ako ng tita ko. Yung tita ko, siya yung tipo ng tita na kahit hindi mo naman kadugo, mamahalin ka ng totoo. Wala akong problema sa kanya. Supportive siya at sobrang magpayo. Yung tipong masasampal ka sa katotohanan pero ramdam mo namang ginagawa niya lang yon dahil mahal ka niya. Buntis noon ang tita ko sa pangalawa niyang anak. Kaya ako ang tumutulong sa bahay habang sem break namin. Naglalaba lang ako nang mag-chat ulit si Ray bandang 2:00 na ng hapon. Langga, susunduin kita ha. Mag-ready ka na, may pupuntahan tayo. Di ba sabi mo gabi ka nang makakauwi kasi may importante kang lakad? Meron. At sasama ka sa lakad na yon. Hindi na ako nagtanong pa. Kapag si Ray kasi ang nag-aya, automatic na excited na agad ako, Mama Mia. Bandang 3:00 nang dumating siya. Nakaitim lang akong dress noon dahil request niya na mag-dress daw ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Paglabas ng kwarto, ngumiti agad siya habang nakasandal sa Hilux niya. Opo, Mama Mia. Masasabi kong marunong din talaga akong pumili noon dahil nakapili ako ng lalaking may kotse. Doon pa lang pakiramdam ko para na akong isang prinsesa. Tita, alis muna kami. Paalam ko kay tita. Sige, enjoy kayo. Nakangiting sabi niya. Hatid ko rin agad siya mamaya, tita. Dagdag ni Ray. Hindi ko alam kung bakit pero habang bumabiyahe kami, may kakaibang saya akong nararamdaman. Na para bang may mangyayaring espesyal. Mahigit 2 oras ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa isang resort. Pagkababa ko ng sasakyan, nagtaka agad ako. May meeting kayo dito? Ngumiti lang siya. Tara na. At doon ko nalaman na nag-book pala siya ng room doon. Pagpasok namin sa kwarto ay halos matawa ako. Kulay pink kasi ang buong paligid. Pink ang kurtina, pink ang bedsheet, pink pati ilaw. Mukha tayong nasa Barbie world ah, natatawa kong sabi. Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin kong wala pala akong dalang pamalit ng aking damit. Langga, wala nga pala akong dalang damit. Ano ka ba, Boy Scout tong boyfriend mo? Nandyan sa malaking paper bag. Pagbukas ko ay halos napangangako. May pantulog, may bagong dress, may panty din, tsaka may bikini pa. Napatingin ako sa kanya. Sino magsusuot nito? Tukoy ko dun sa bikini. Ako, sagot niya habang natatawa. Tinamaan ko siya ng unan habang tawang-tawa naman siya. Ganito lang kami ni Ray lagi. Magaan, masaya, na parang walang problema sa mundo. At siguro, Mama Mia, yun ang dahilan kung bakit hindi ko agad nakita o napansin man lang ang mga red flags. Dahil sa sobrang sayang pinaparamdam niya sa akin. Maya-maya ay lumabas muna siya. Ako naman humiga sandali sa kama dahil pagod na pagod ang katawan ko mula sa paglalaba ko kahapon hanggang sa 2 oras naming biyahe.
Hindi ko alam kung bakit pero madalas akong antukin noon. Akala ko simpleng pagod lang. Hindi ko alam, Mama Mia, na may mas malalim pa palang dahilan. Nakatulog ako at nagising na lang ako sa marahang halik sa mga labi ko. Amoy na amoy ko ang pabango ni Ray. Yung pabango niyang kahit ilang taon na ang lumipas ay kaya pa ring bumuhay ng napakaraming alaala. Bangon ka na lang ga, mahina niyang bulong. Pagmulat ko, bumungad agad sa akin ang isang napakalaking bouquet of flowers. May cake rin sa mesa. At parang biglang huminto ang mundo ko. First time ko kasing magkaroon ng cake sa birthday ko, Mama Mia. Para sa akin to? Syempre, happy birthday lang ga. Hindi ko napigilang maiyak. Kasi sa tanang buhay ko, first time ko pong maranasan yung ganon. Yung sorpresa, yung ipaparamdam na importante ka. At si Ray, siya ang unang lalaking gumawa noon para sa akin. Habang magkahawak kami ng kamay sa gilid ng kama, tinitigan niya ako ng sobrang lambing. Langga, magsama na tayo sa bahay. Napangiti ako pero umiwas din agad. Ano ka ba? Di pa nga ako tapos sa pag-aaral ko eh. Kaya naman kitang pag-aralin ah. Mama Mia, gusto kong pumayag noon. As in sobra. Pero natatakot ako. Takot ako na baka isang araw ay mawala rin siya sa akin. At mawawala rin lahat ng pangarap ko. Hindi ko alam noon na yung kutob ko pala na yun ay totoo pala, Mama Mia. Dahil ang lalaking nasa harapan ko noon, ang lalaking unang minahal ko ng totoo, unang pinag-alayan ko ng lahat sa sarili ko, ay siya rin palang lalaking dudurog sa akin ng husto. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang gabing yon. Parang lahat yata ng nararamdaman ko para kay Ray ay mas lumalim pa. Yung tipong habang nakatingin siya sa akin, pakiramdam ko ay wala ng ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa lang. Tahimik ang paligid ng resort. Ang naririnig lang namin ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang music mula sa kabilang cottage. May halong lamig ang hangin kaya mas lalo akong napalapit sa kanya. Nakaupo kami sa gilid ng kama habang hinihiwa niya yung cake na binili niya para sa akin. Tikman mo muna to langga oh, sabi niya habang sinusubuan ako. Ako lang ba o mas masarap talaga ang pagkain kapag libre? Natatawa kong sabi. Ako nga, libre mo lang, masarap na eh. Yak, corny mo. Tumawa lang siya bago niya ako hinalikan sa noo. Simple lang yung eksena namin noon kung tutuusin, pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Kasi doon ko lalong naramdaman na mahal ko si Ray, Mama Mia. Nakakahiyaman pong aminin, hindi man po dapat pamarisan ng mga kabataan, pero bago pa po ang 18th birthday ko, ay ilang beses ko na rin naibigay ang sarili ko noon kay Ray. Naramdaman ko na rin naman sa kanya, Mama Mia, na talagang totoo ang pagmamahal niya sa akin. Naramdaman ko naman na totoo ang aming pagsasama. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ibigay sa kanya ang sarili ko. Kaya hindi rin ako natakot noon, Mama Mia, na sumama kay Ray sa kahit saan nung 18th birthday ko. Pagkatapos naming kumain ay humiga ako sandali sa kama habang siya naman ay nasa may mesa. May inaayos lang sa cellphone niya.
Hindi ko na yun pinansin. Hindi din naman kasi akong tipo ng babae na selosa. Sa totoo lang, never kong hinawakan ang phone ni Ray sa loob ng halos 3 taon naming relasyon. Wala akong pakialam sa password niya. Hindi ko chine-check yung messenger niya. Hindi ako yung girlfriend na mahilig maghinala. Kasi buong buo ang tiwala ko sa kanya. At siguro, yun yata ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Ang ipagkatiwala ng buo ang sarili ko. Langga, napalingon ako sa pagtawag niya. Nakatayo siya sa dulo ng kama habang seryosong nakatingin sa akin. Ano yun? Thank you kasi ikaw ang girlfriend ko. Napangiti ako. Drama mo naman? Di nga, seryoso. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang sa maramdaman ko na lang ang kamay niya sa pisngi ko. At pagkatapos noon, hinalikan niya ako ng madiin. Hindi yon yung simpleng halik lang. May lambing, may pananabik, may pagmamahal. At yung mga halik na yun, Mama Mia, doon ako laging nadadarang. Doon ako laging nalulunod noon. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang halikan namin. Pakiramdam ko kasi noon safe ako sa bisig niya. Na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya ako sasaktan. Na hinding-hindi niya ako iiwanan at hinding-hindi niya ako lolokohin. Pero minsan pala, ang mga taong pinakamamahal mo, sila rin pala yung mga taong may kakayahang sirain ka ng tuluyan. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama habang inaalis ang suot niya. Yung tingin naman niya ay nakapako sa akin at hindi maalis-alis. Para bang tinatanong niya ako kung pinapayagan ko ba siya ulit na angkinin ang katawan ko. Tumango lang ako kahit walang tanong na namutawi mula sa mga labi niya. Kasi mahal ko siya eh. At naniwala akong siya na talagang lalaking makakasama ko habang buhay. Naniwala ako sa fairy tale na nababasa at napapanood ko noon sa TV. Hindi ko na po ikukwento ng detalyado ang nangyari sa amin nung gabing yun. Pero yun ang gabing hindi lang katawan ko ang pinagkatiwala ko sa kanya, kundi buong puso ko. Hindi dahil napilitan ako, kundi naramdaman ko kasi kung paano niya ako pahalagahan, kung paano niya ako mahalin, at naramdaman ko rin sa sarili kong mahal na mahal ko na siya. At sa murang edad kong yun, akala ko talaga na sapat na ang pagmamahal para manatiling sayo ang isang tao. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Pagkatapos nung nangyari sa amin, ay sabay pa kaming naligo. Tawang-tawa pa ako dahil pinipilit niya akong turuang lumangoy kahit hindi naman talaga ako marunong. Hindi kasi kami yung tipo ng kabataan na nakakapag-swimming dati. Walang ganun kasi sa amin, Mama Mia. Relax ka lang kasi, natatawa niyang sabi habang hawak niya ako sa bewang. Loko ka? Malulunod na ako, magre-relax pa? Hindi naman kita pababayaan eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Yun ang sabi niya. Hindi kita pababayaan. At ang sakit isipin na yung lalaking nagsabi nun ay yun din pala ang lalaking iiwan akong wasak na wasak. Bandang 7:00 ng gabi, kumain kami sa labas ng room. Makulit si Ray noon. Hindi nauubusan ng kwento. Hindi nauubusan ng jokes. At ako naman, tawang-tawa lang habang nakatingin sa kanya.
na para bang baliw na baliw ako. Actually, Mama Mia, ngayon ko naisip na baliw nga pala talaga ako sa kanya noon. Habang kumakain kami, ay tinawag na naman niya ako dun sa endearment naming dalawa. Langga? Ano yun? Mag-live-in na tayo? Muntik akong mabulunan sa iniinom ko. Ano ka ba? Paulit-ulit ka na lang ah. Senior high school pa lang po ako. Kaya nga, ako na magpapaaral sa'yo. Hindi pa ako ready. Paano yan? Ready na ako. Sabi niya. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi naman dahil ayoko. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka kapag magka-live-in na kami, magbago siya. At kapag magbago siya, baka iwan niya ako. At kapag nangyari yun, baka wala nang matira sa akin. Pagkatapos naming kumain ay bumalik ulit kami sa pool. Malamig ang tubig at halos nakakapit lang ako sa kanya buong oras kasi nga hindi naman ako marunong lumangoy. Pero bigla niya akong dinala sa mas malalim na part. Ray, ano ba? Sigaw ko habang nagpapanik na. Tinuturuan nga kita eh. Buwisit ka, hindi nga talaga ako marunong. Halos malunod-lunod ako noon dahil napasukan na ng tubig ang ilong ko. Pag-akyat namin, inis na inis talaga ako sa kanya. Kaya nauna na akong bumalik sa room. Bahala ka dyan, sabi ko. Naririnig ko pa siyang tumatawa sa likod ko. Pagdating ko sa room ay dumiretso agad ako sa CR para magbanlaw. Pagkatapos noon ay humiga ako sa kama. Pagod na kasi talaga ako eh. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako, Mama Mia. Pero nagising ako bandang 1:00 na yata yon ng madaling araw. Wala si Ray sa tabi ko. Napakunot noo ako. Nasaan na kaya yun? Saan kaya siya nagpunta? Paglingon ko sa paligid, tsaka ko lang napansin na bukas ng bahagya ang pinto. At maya-maya lang ay bumalik siya. May dala siyang plastic bag na parang may pagkain sa loob. Gising ka na pala? Sabi niya. San ka galing? Tanong ko. Bumili lang ako ng pagkain. Hindi ko yun pinansin kasi wala naman talaga akong dahilan para magduda nun, di ba? At yun ang pinakamasakit. Habang buong puso akong nagtitiwala, hindi ko alam na niloloko na pala niya ako sa likuran ko. Kinabukasan, maaga ulit niya akong ginising sa mga halik niya. Kung tutusin, napaka-fairy tale noon. Good morning, Langga. Ngumiti ako habang nakapikit pa. At sa mga oras na yon, hindi ko alam, Mama Mia, na nabibilang na pala ang mga araw at buwan na magkasama kaming dalawa. Na magigising na lang pala akong umiiyak gabi-gabi dahil sa kanya. Pag-uwi namin galing resort ay maayos pa rin naman ang relasyon namin. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Hindi ko alam kung ako lang ba pero unti-unti kong nararamdaman na nawawala yung dating sweetness niya. Yung dating araw-araw na, good morning Langga, kumain ka na? I miss you. Pwedeng tumawag? Unti-unting nawawala ang mga yon. At dahil mahal ko siya, inintindi ko na lang. Kasi nga magkaiba naman kami. Habang ako ay nag-aaral pa, siya naman ay nagtatrabaho na, di ba? Kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na baka busy lang siguro. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang gabing tuluyan ng winasak ang buong pagkatao ko. Isang Friday afternoon noon nang mag-chat ang kapatid ko sa akin. Ate, parang manganganak na si Mama.
Bigla akong kinabahan. Wala pa kaming pasok noon dahil sem break, kaya naman nagpaalam muna ako kay tita at nagdesisyong umuwi muna sa aming probinsya. Opo, Mama Mia, yung titang tinutukoy ko ay hindi ko po kadugo, pero sila rin ang tumutulong sa akin para mag-aral. Tinawagan ko si Ray para sabihin sa kanya yung desisyon ko. Pero unreachable. Paulit-ulit akong tumawag pero wala. At habang tumatagal, hindi ko na maipaliwanag pero parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib at sa tiyan ko. Parang may mali. Inayos ko muna ang lahat dahil buntis din naman noon si tita. Inantay ko pa yung talagang pamangkin niya na siyang papalit sa akin na makasama niya sa bahay. Gabi na nga nung makarating ako sa terminal ng bus. Kailangan ko pang sumakay ng habal-habal paakyat sa bundok namin pagkatapos kong sumakay ng mahabang biyahe sa bus, Mama Mia. Umuulan pa noon kaya napahinto kami sa isang tindahan sa barangay. Maraming tao dahil bisperas pala ng pista. Habang nagpapasilong kami, napatingin ako sa may kalsada. May motor na pamilyar. Kilalang kilala ko ang motor na yon. Motor yon ng tatay ni Ray. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa ng motor na yan dito? Maya-maya pa, Mama Mia, may babaeng bumaba mula sa motor. Naka-jacket siya. At nanlamig ang buong katawan ko nung makilala ko ang suot niyang jacket. Jacket yun na regalo ko kay Ray noong first anniversary namin. Talagang pinag-ipunan ko pa ang pinambili ko dun sa jacket na yun. Hindi naman kasi ako mayaman eh. Kaya yung perang ibinibigay sa akin ni tita bilang allowance ay kinukunan ko pa talaga ng halos kalahati para makapag-ipon ako para sa jacket na ireregalo ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pwede. Hindi ganun si Ray. Hindi siya gagawa ng ganito sa akin. Pero habang papalapit yung babae sa tindahan, pakiramdam ko ay unti-unting gumuguho ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang biglang lumamig ang buong paligid kahit siksikan naman ng mga tao sa tindahan. Napatingin lang ako dun sa babaeng suot ang jacket na ibinigay ko kay Ray. Mama Mia, napakahirap din naman kasi isipin, 'di ba? Na hindi yun yung jacket na binigay ko kay Ray. Unang-una yung motor na gamit niya, motor ng tatay ni Ray. So imposible naman na nagkataon lang na pareho yung jacket. Yung jacket na pinag-ipunan ko pa noon mula sa allowance ko. Yung jacket niya na sabi niya, favorite daw niya dahil amoy ko. Pero bakit suot ngayon ng ibang babae? At yung babaeng ito hindi ko kilala. Yung babaeng ito ay alam kong hindi bahagi ng pamilya ni Ray. At bakit nandito yung babaeng to sa lugar namin? Unti-unting nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko may kung anong bumabara sa lalamunan ko habang pinipilit kong kinakalma ang sarili ko. Hindi. Baka ginamit niya lang. Baka hindi naman siya nagpaalam kay Ray. Baka nakita niya lang. Hindi kasi to gagawin ni Ray sa akin eh. Mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Diba? Huminga ako ng malalim bago ako lumapit sa babae. Hi! Nanginginig kong bati. Boyfriend mo yung kasama mo dito? Tanong ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para itanong yon sa babaeng estranghero sa akin. Siguro dahil gusto kong marinig sa kanya yung salitang hindi. Na baka may paliwanag lahat ng napansin ko. Na baka nag-overthink lang ako. Pero ngumiti lang ng bahagya ang babae bago tumango.
At sa isang iglap parang may malakas na sumabog sa dibdib ko. Siya rin ba yung may-ari ng jacket na yan? Isang tango pa mula sa kanya. Hindi na ako makahinga pa ng maayos. Hindi ko na narinig pa ang paligid ko kahit napakaraming tao. Hindi ko na naramdaman pa yung ulan. Ang alam ko lang, mabilis akong naglakad papunta sa motor na nakapark sa madilim na bahagi ng kalsada. At habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang mukha nung nag-drive ng motor. Si Ray. Si Ray nga. Nakasandal siya sa motor habang nakatingin sa daan. Halatang may hinihintay. Hindi niya ako napansin agad. Pero nung makita niya ako ay para siyang nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata niya, Mama Mia. Namutla. At doon pa lang alam kong hindi ako nag-overthink. Alam kong tama ang hinala ko. Lalangga? Nanginginig agad ang boses niya habang bumaba sa motor. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya na yon. Nakatitig lang ako sa kanya. Pinag-aaralan ng bawat ekspresyon sa mukha niya. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang guilt sa mga mata niya. Umuwi ka pala. Sana sinabi mo para nasundo kita. Sabihin sa'yo? Putol ko agad habang nanginginig noon ang boses ko. Hindi nga kita makontak buong araw eh. Sasabihin ko sana sa'yo para masundo mo ako. Tahimik siya. Sino yung babaeng yon? Yung babaeng bumaba dito sa motor? At bakit suot niya yung jacket mo? Yung jacket na regalo ko sa'yo? Doon na tumulo ang unang luha ko. Pinipigilan ko yun ng sobra pero parang hindi na kayang kontrolin ng katawan ko yung sakit na nararamdaman ko noon, Mama Mia. At bago pa siya makasagot ay narinig ko na ang babae mula sa likod. Mine? Parang tumigil ang mundo ko. Mine. Pet name. Endearment. May tawagan silang dalawa. At hindi na kailangan ng paliwanag, sapat na yung narinig ko at yung pagtango niya kanina sa mga tanong ko para tuluyan akong mabasag. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Umagulgul ako sa harap niya habang pilit niyang hinahawakan ang braso ko. Langga, listen to me please. Bitawan mo ko, Ray. Tinulak ko siya pero mas lalo niya akong niyayakap. Please, makinig ka muna. Sinungaling ka? Halos mawalan ako ng boses sa kakaiyak. Sinungaling ka, Ray. At sa unang pagkakataon sa buong relasyon namin, nakaramdam ako ng takot sa taong pinakamamahal ko. Hindi dahil sasaktan niya ako, kundi dahil kaya niya pala akong sirain ng ganito. Yung babae ay tahimik lang na nakatingin sa amin. Parang hindi niya alam ang gagawin niya. Parang nasashock din siya sa mga nangyayari at sa mga nasaksihan niya, Mama Mia. Hanggang sa lumapit siya ng konti sa amin. Mine? Mine sino siya? Pero hindi siya sinagot agad ni Ray. At pakiramdam ko noon, Mama Mia, unti-unting nawawalan ako ng lakas. Nanghihina ang mga tuhod ko. Namamanhid ang kamay ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Hanggang sa biglang sumakit ang puson ko. Napahawak ako roon habang umiiyak na halos hindi na makahinga. At maya-maya pa, wala na akong maalala. Nagising ako na puti ang buong paligid ko, Mama Mia. Mabigat ang ulo ko. Parang umiikot ang lahat. Unti-unti kong naririnig ang mahinang boses ni Ray.
Langga, sorry na please. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko siyang nakaupo sa tabi ko. Namumugto ang mga mata niya. Namumula na mukhang umiiyak ng matagal. Pero wala na akong maramdaman sa kanya. Tila natakpan yata ng mga ulap at sakit ang pagmamahal ko para sa lalaking to. Ang tanging nararamdaman ko noon ay galit, puot at sakit. Pilit akong bumabangon pero agad niya akong pinigilan. Wag muna Langga, please. Bitawan mo ko, Ray. Langga, please. Huwag kang gumalaw, baka makunan ka. Natigilan ako. Pakiramdam ko noon, sa ikalawang pagkakataon sa araw na yun ay tumigil at huminto ulit ang mundo ko. Ano? Hindi ko siya maintindihan. Namumuo ang kaba sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Humahagulgol siya habang hawak ang kamay ko ng mahigpit. Buntis ka, Langga. At tuluyan nga akong nabingi sa lahat ng ingay sa paligid. Buntis? Ako? Hindi. Hindi pwede. Hindi to pwedeng mangyari ngayon. Kaka 18 years old ko pa lang. Senior high school pa lang ako at higit sa lahat, hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi to pwedeng mangyari habang may ibang babae pa lang lalaking to. Hindi. Napailing ako habang sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi! Sigaw ko. Langga, please. Please naman kumalma ka. Paano ako kakalma, Ray? Sigaw ko habang umiiyak. Kakadiskubre ko lang na may ibang babae ka tapos buntis ako? Pakiramdam ko noon, Mama Mia, parang sinadya ng tadhana na malaman kong buntis ako para mas lalo akong durugin. Dahil noon ko lang napansin ang babaeng nasa may pintuan. Noon ko lang siya napansin agad, Mama Mia. Kasi nga naka-jacket siya nung nakita ko siya kanina. Napansin ko na yung babaeng kasama niya, yung babaeng may suot ng jacket ko, yung babaeng mine ang tawag sa kanya, malaki din ang tiyan, buntis rin. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na realization sa buong buhay ko. Hindi lang pala ako yung buntis. Marang may humihiwa sa puso ko habang nakatingin ako dun sa tiyan ng babae. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Pakiramdam ko mawawalan ulit ako ng malay. Ray? Umiiyak kong sabi. Ano to, ha? Lumuhod siya sa tabi ng higaan ko habang umiiyak. Langga, sorry. Sorry talaga. Pero kahit ilang beses niyang sabihin yon, hindi na mababago ng salitang sorry ang katotohanang winawasak niya ako. Maya-maya ay may lumapit na nurse sa akin. Miss, sabi ni Doc, bawal ka munang ma-stress. Delikado para sa baby mo. Baby? May baby ako. Kung ibang pagkakataon to, kung ibang senaryo, kung hindi ko nalaman ang tungkol sa panluloko ni Ray, dapat ay matutuwa ako sa balitang to eh. Dapat ay excited ako. Pero bakit parang pakiramdam ko gusto kong mawala na lang? Kailangan daw akong dalhin sa ospital dahil delikado raw ang kalagayan ko. Nasa klinik lang pala ako noon ng barangay, Mama Mia. Ang dapat sanang inuwi ko dun sa lugar namin ay para masuportahan ang nanay kong kapamanganak pa lang. Eto ako ngayon at ako din pala ay buntis.
Habang inaasikaso lahat ni Ray tungkol sa paglipat sa akin ng ospital, ay tahimik lang akong umiiyak. Hindi ko na siya kayang tingnan. Hindi ko na kayang marinig ang boses niya. Hindi ko na kayang isipin na habang minamahal ko siya at pinagkatiwalaan ng buong buo, may iba na pala siyang buhay na binubuo. Habang nasa ambulansya kami ng barangay papuntang ospital, ay tulala lang ako na nakatingin sa kisame ng ambulansya. Naririnig ko siyang humihikbi pa rin sa tabi ko. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, pero wala na akong maramdaman. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay may namatay sa loob ko. At siguro tama naman ako Kasi nung gabing yun, namatay ang dating ako. Yung babaeng masaya lang na nagmamahal. Yung babaeng buong-buong magtiwala. Yung babaeng handa at kayang ibigay ang lahat para sa kanya. Kasama siyang namatay nung gabing nakita ko si Ray na may kasamang ibang babae. Mama Mia, sa loob ng 1 linggo sa ospital, si Ray ang umasikaso sa akin. Hindi siya umaalis. Siya ang bumibili ng gamot. Siya ang nagbabantay. Siya yung halos hindi natutulog. Pero habang mas lalo siyang nag-aalaga sa akin, mas lalo lang akong nasasaktan. Kasi hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko noon, Mama Mia. Yung nakikita ko bang mahal niya pa rin ako? O yung nalaman kong niloloko niya ako? Hindi na ako sigurado noon sa dapat kong maramdaman, sa dapat kong itanong. Kasi sa pinapakita niya, sa pag-aasikaso at pag-aalaga niya, naiisip kong mahal niya ako. Pero paano mo nga ba magagawa at makakayang lokohin ang isang tao kung talagang mahal mo, 'di ba? Paano mo magawang mambuntis ng iba? Mama Mia, yun ang pinakamagulong parte para sa akin. Paano ako magagalit sa taong nakikita ko namang mahal pa niya ako, pero siya rin naman ang dahilan kung bakit ako nasisira? Paglabas ko ng ospital, gusto niya akong ihatid sa bahay. Please, pag-usapan natin lahat. Umiiyak niyang sabi. Pero umiling ako. Ayoko nang marinig ang kahit na anong paliwanag mula sa'yo. Langga, please. Kung mahal mo talaga ako, Ray, hindi mo nagawa sa akin to. Tahimik lang siyang umiiyak. Alam kong mahirap lang kami, Ray. Alam kong hindi kami katulad niyo na may kaya. Pero kaya kong buhayin ang anak ko. Kaya ko kahit wala ka. Hindi ko alam noon kung totoo ba ang sinabi ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Masyado pa akong bata. Wala pa akong alam tungkol sa katotohanan ng buhay. Pero kailangan kong paniwalaan yung sinasabi ko sa kanya. Kailangan kong panindigan yon dahil kung hindi, alam kong tuluyan na akong babagsak. Mama Mia, hindi ako dumiretsyong uwi ng bahay. Sinabi ko na lang sa kapatid ko na meron akong kailangang asikasuhin. Na sila na muna ang bahala sa mama ko. Nauuwi na lang ako at babalik dun kina tita. Pagdating namin sa bahay ni tita, dun unang humingi ng paliwanag si Ray. At dun ko nalaman na mas masakit pa pala ang katotohanan kesa sa iniisip ko. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit pero kampante akong nasabi ko kay tita ang totoo. Naging mapilit si Ray na ihatid ako. Pagdating namin sa bahay ni Tita Jessie, halos wala na akong maramdaman. Pagod na ang katawan ko.
Namamagana ang mga mata ko sa kakaiyak. Masakit ang tiyan ko, pero mas masakit ang pakiramdam ko sa dibdib ko. Pakiramdam ko, isang maling galaw lang, tuluyan na akong mababasag. Tahimik kami buong biyahe. Tanging hikbi ko lang at mahinang tunog ng ulan ang maririnig sa loob ng sasakyan. At kahit pilit kong iniiwasang tumingin sa likod, Mama Mia, alam ko na nakasunod na sa akin ang anino ng araw na yon, ang sakit. Hindi ko alam kung mahal pa ba talaga ako ni Ray. O ginagawa niya lang ito dahil nagigilty siya sa mga sakit na nakita niya sa akin. Gemily, mahinang tawag ni Tita Jessie habang hawak ang kamay ko. Pag-usapan niyo muna ni Ray lahat, ha? Hindi pwedeng puro iyak ka na lang. Hindi ako sumagot kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gusto kong marinig sa kanya. Part of me gustong marinig na may explanation ng lahat, na may dahilan ng lahat, na may pag-asa pa, na kaya pa naming ayusin ang sa aming dalawa. Pero mas malaking parte sa puso ko ang galit na galit. Kasi bakit niya ginawa sa akin yon? Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Kung hindi naman niya ako manahal, sana hindi na lang niya ako binuntis o sana hindi na lang niya ako niligawan. Pagdating namin sa bahay ay dumiretso agad ako sa kwartong inuukup ako. Pagpasok ko naramdaman kong sumunod si Ray. Nahimik niyang inilapag ang mga gamit ko sa gilid. At maya-maya ay lumuhod siya sa harapan ko. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon. Namumugto ang mga mata niya, magulo ang buhok niya at namumutla ang mukha niya. Para siyang taong ilang araw nang hindi natutulog. Langga, please. Please patawarin mo na ako. Nanginginig niyang pakiusap. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang wala na akong lakas na sumigaw. Wala na akong lakas para ipagtabuyan siya. Parang ubos na ako noon. Sige, magsalita ka, sabi ko nang mahina. Huminga siya ng malalim bago yumuko. Oo, buntis din si Mitch. Marang may malamig na tubig na binuhos sa buong katawan ko, Mama Mia. Kahit alam ko na, kasi nakita ko naman dun sa klinik ng barangay na buntis siya. Pero mas masakit pa rin kapag narinig ko mula mismo sa kanyang mga labi. 4 na buwan na. Napapikit ako habang tumutulo ang luha sa mga mata ko. 4 na buwan ng buntis yung babae. Pero ni minsan, hindi man lang ako nagkaroon ng pagdududa. Hindi ako nagsalita. Ex ko siya, langga bago naging tayo. Umiiyak siya habang patuloy na nagpapaliwanag. Matagal na kaming wala noon. Tahimik akong nakikinig habang unti-unting nadudurog. Kaya lang, langga, isang araw, birthday noon ng papa niya. At dahil naging close din naman ako sa pamilya niya nung naging kami, in-invite ako ng papa niya. Napakagatlabi ako. Lasing lang ako, langga. Natawa ako ng mapait. Ito naman talagang madalas na excuse ng mga lalaki, ano? Classic. Lasing. Pagkagising ko, wala na akong saplot at katabi ko na si Mitch sa kama. Humihikbi pa rin siya habang sinasabi niya yon. Hindi ako makahinga sa mga revelasyon niya.
Parang may humawak sa lalamunan ko habang pilit kong inuunawa ang lahat ng salitang nagmula sa kanyang mga labi. Hindi ko sinasadya, Langga, sabi niya. Pero nangyari pa rin. Biglang natahimik ang buong kwarto nung nagsalita ako. Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga noon, Mama Mia. Mabigat, masakit, putol-putol. Langga, gusto ko lang magbigay ng sustento sa bata. Umiiyak niyang sabi. Pero ayaw ng pamilya niya. Ang gusto nila, panagutan ko raw si Mitch. Napatawa ulit ako. Pero this time, mas masakit na. So anong gusto mong mangyari? Tanong ko habang umiiyak. Hindi siya agad nakasagot. At yun ang mas nakasakit sa akin, Mama Mia. Kasi ibig sabihin nun, hindi rin niya alam kung sino ang pipiliin niya. Langga, lumapit siya sa akin habang patuloy pa ring umiiyak. Ikaw ang mahal ko. Pero buntis siya, Ray. Hindi ko yun ginusto, pero nangyari. Napataas ang boses ko habang bumabagsak na naman ang naglalakihang mga luha sa mga mata ko. Ray, hindi aksidente ang makabuntis. Tahimik lang siya habang patuloy na umiiyak. At dun ko nakita na takot siya. Hindi lang dahil baka mawala ako. Takot siya dahil alam niyang wala ng paraan para ayusin pa lahat ng gusot na napasukan niya. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin to, Ray? Nanginginig kong sabi. Ikaw lang ang pinangarap ko. Unti-unting lumabo ang paningin ko dahil sa mga luha. Ikaw lang, Ray. At yun ay totoo naman talaga, Mama Mia. Lahat ng pangarap ko noon kasama siya. Future, bahay, pamilya, trabaho. Lahat nakasentro sa kanya. Kaya nung gumuho siya, nung nalaman kong niloko niya ako, kasama lahat ng pangarap ko, pati mismo ako bumagsak, Mama Mia. Gusto ko munang mapag-isa, Ray. Nataranta siya agad. Langga, please wag. Kailangan kong mag-isip. Humahagulgol siya habang hawak ang kamay ko. Hindi kita kayang mawala. Langga, Jem, please. Napakpikit ako. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Hindi niya ako kayang mawala. Pero kailangan niyang pakasalan yung Mitch na yun. So anong gagawin niya sa akin? Gagawin niya akong kabit? Sobrang sakit. Kasi sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. At yun ang pinakamalupit na parte. Kahit dinurog niya ako, mahal ko pa rin siya. Umuwi ka muna, sabi ko. Tahimik siyang umiiyak habang nakaluhod pa rin. Please, umuwi ka muna, Ray. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang tumayo. Pero bago siya tuluyang lumabas ng kwarto ay tumingin muna siya sa akin. Yung tingin na parang desperadong-desperado na siya. Hindi kita iiwan, Gemily. Umiiyak niyang sabi. Pero huli na. Pakiramdam ko iniwan na niya ako nung gabing pinili niyang sumama sa ibang babae. Nung gabing pinili niyang umattend dun sa birthday party ng papa ng ex niya. Kinabukasan maagang bumalik si Ray sa bahay ni Tita Jessie.
May dala siyang mga prutas, gatas, pagkain. Parang gusto niyang bumawi sa lahat. At kahit ayokong aminin, nakikita ko yung effort niya. Nakikita kong nagsisisi siya. Nakikita kong mahal niya nga akong totoo. Kaya lalo akong naguguluhan, Mama Mia. Langga, inom ka muna ng gatas, oh. Tahimik ko lang na kinuha yung baso mula sa kanya. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo kasi kapag nakikita ko siya, naaalala ko lahat. Yung babae, yung tiyan niyang malaki, yung tawag niyang mine. Lumipas ang 2 linggo. At sa kabila ng lahat, binigyan ko pa rin siya ng chance. Hindi dahil mabilis akong magpatawad, kundi dahil tanga ang puso ko. Mahal ko pa rin siya. At gusto kong maniwala na kaya pa naming ayusin ang lahat. Na baka pagsubok lang to. Dahil lahat naman dumadaan sa mga pagsubok, 'di ba, Mama Mia? Na baka isa lang kami sa napili sa raffle draw na dadaan sa pinakamalaki at pinakamahirap na pagsubok. Na baka malalampasan namin to. Pero minsan, Mama Mia, hindi sapat ang pagmamahal para buuin ulit ang isang pusong durog na. Mas naging maalaga si Ray pagkatapos noon. Hatid sundo niya ako sa kahit saan ako pumupunta. Pinagluluto niya ako. Laging may dalang vitamins. Parang ginagawa niya lahat para mapatunayan na ako pa rin ang mahal niya. At unti-unti, sinusubukan kong buuin ulit yung sarili ko para sa baby naming 2. Pero isang araw, bigla na lang ulit siyang hindi makontak. May check-up ako noon at ang usapan naming 2 ay sasamahan niya ako. Paulit-ulit akong tumatawag hanggang sa may sumagot. Babae. Hello, sino to? Parang nanigas ang buong katawan ko, Mama Mia. Cellphone yun ni Ray. Bakit nagsisino to, itong sumagot na to? Ibig sabihin ba hindi ako nakasave dun sa phone niya? Hello, si Gemily to. Nandyan ba si Ray? Sagot ko habang naninigas ang buong katawan ko. Hindi siya sumagot, bigla niya lang pinatay yung tawag. At dun nagsimulang bumalik ulit lahat ng takot ko. Mag-isa akong pumunta sa ospital habang umiiyak. Pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko dahil ayokong ma-stress ang baby ko. Kahit hindi pa ako handa sa responsibilidad na ito, ayoko naman na may mangyaring masama sa anak ko, Mama Mia. Pero habang papunta ako sa ospital, paulit-ulit tumatakbo sa isip ko. Kasama na naman ba niya yung Mitch na yon? Sila na ba ulit? Niloloko na naman ba niya ulit ako? Pagdating ko sa ospital ay nakita ko si Ray. Nagmamadali siyang pumasok sa building. At dahil kinakabahan ako ay sinundan ko siya. Hanggang sa makarating siya sa female ward. Pagpasok ko, Mama Mia, nanlamig ang buong katawan ko. Nandun yung babaeng yun. Nakakonfine. At katabi niya, nakita ko ang mama mismo ni Ray. Parang gusto kong himatayin sa sobrang sakit. Hindi nila agad ako napansin pero nung makita ako ni Ray ay bigla siyang napatayo. Langga, napaatras ako agad nung tinawag niya ako. Sorry, maling room yata. Nanginginig kong sabi. At mabilis akong tumalikod habang tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita silang parang pamilya habang ako hindi ko alam kung saan ako lulugar. Langga, wait. Hinabol niya ako. Pero hindi na ako tumigil. Mabilis akong naglakad habang halos wala na akong makita dahil sa luha.
At dahil hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko, hindi ko na napansin ang hagdan. Mama Mia, bigla akong nadulas at sa isang iglap, matinding sakit agad ang naramdaman ko sa tiyan ko. Napahawak ako roon habang nanginginig. Magtingin ko sa suot ko, may dugo. Maraming dugo. At doon ako tuluyang natakot. Hindi ko basta maipaliwanag sa inyo kung anong klasing takot ang naramdaman ko noon, Mama Mia. Parang gusto kong sumigaw. Parang gusto kong magwala. Parang gusto kong mamatay na rin sa tagpong yun. Hoy! Grabing storya to parang mala teleserye, ako naman. At may pa part 2 pa nga tayo bukas. So abangan nyo bukas ang part 2 ng storyang to. Although i-record ko na ngayon, pero bukas pa natin i-air, okay? Sabay ko itong i-record. Malalaman nyo naman kasi pareho yung damit ko. Kaya lang, bukas pa nga ang uploading. So mag-abang-abang kayo dyan. At syempre, kung meron kayong gustong sabihin dito sa ating sender, ayan po ang ating comment section down below. Pwede po kayong mag-comment dyan and be gentle na lang ha. Pero kahit na cut yung story natin dahil may pa-part 2 tayo bukas, ay nako, hindi naman pwedeng cut ang pagbati natin. Lalo pa dun sa ating mga members, diba? Maraming salamat po sa mga taong hindi lang basta nagtiwalang mag-subscribe sa ating content o mag-subscribe sa ating channel, kundi, busog eh. Kundi ano din, parang nagtiwala din ng sobra na nagpa-member pa talaga. Kaya maraming salamat. Freaky, thank you very much. Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Jasmine Magbanwa, Rosel Macdolor, and kay Alpha Garcia. Thank you very much sa inyong pagtitiwala at pagmamahal, lalong-lalo na dun sa matagal na talaga nating member na hanggang ngayon member pa rin. Thank you. At syempre, hindi din mawawala ang ating mga suki na mga subscribers na laging nanonood, nakikinig at hindi nagsiskip ng ads. I love you. Kay Marvy Montesilio, pasensya, naging Maricel. Marvy Montesilio, Magdalena Garcia, maraming salamat. Marieta Yoto, hello sa'yo. Ayun, grinit pa niya talaga ako ng Mother's Day. Siguro dahil mama yung pangalan ko. Kaya, Creamy Luca or Crime Luca, tama ba? Hindi ko alam. Ruby Ramos, Aileen Wanzo, Arlene Campo, Julieta Ubay, Noraline Rivera, maraming salamat. Elizabeth Lagundaylo, Arnie Lacondazo. Hi din ako kay Joey Arbo. Hi sa'yo from Landayan, San Pedro, Laguna, na always daw nakikinig. Kay Ma'am Judith McGovern, hello sa'yo. Matagal na kitang hindi nababati, Ma'am Judith McGovern. Ay, hello din kay Robert Ligaya. Ano bang nangyayari sa akin? Hello din kay Mitch. Naku, Mitch, ikaw ba to? Ikaw ba to, Mitch? Charot lang. And kay Margo, maraming thank you at sa lahat ng nakikinig sa atin bukas po. Ayon, atin na pong bibigyang linaw kung ano nga ba talagang nangyari. Sino nga ba ang pipiliin ni Ray? Pwede mo nga ba talagang sabihing mahal mo ang isang tao at nagkamali ka lang, kaya ka nakabuntis ng iba? Hey! Abangan bukas dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mag-ingat po kayo. Mwah! I love you. Bye!